Hello guys, I'm Russell Bernardo, one of the certified associate financial planner dito po kay IMG, also a life license underwriter and IMG executive marketing director. Now, itatakel natin ngayon kung ano ba or sino ba si Kaiser. Of course, gaano ba kalaki at gaano ba kaligal si Kaiser. And pangatlo, ano ba yung mga benefit na pwede nating makuha once na Kaiser plan holder po tayo. Okay? So, hindi ko na patatagalin pa. So, meron tayong papanooring video para at least mas makilala muna natin si Kaiser. Alam niyo po kasi sa buhay, may tatlong bagay lang na pwedeng mangyari sa atin, whether we like it or not. We either die too soon, live too long, o magkakasakit tayo ng malala. Lahat ng tatlong what if na yan, may sagot tayo dyan. If we die too soon, huwag naman po sana, may insurance para sa pamilyang maiiwan. Kung mabubuhay man tayo ng mahabang panahon, may investment yan. At kung magkakasakit man tayo, may healthcare para sa'yo. O, di ba? Wala ka nang puproblemahin. Kaiser, nasa iyo na talaga ang lahat. Alright, ayan, di ba? Sabi po ni Ambassador, si Kaiser daw po is nasa kanya na ang lahat. Imagine, no? And even ako, sa totoo lang, isa ito sa pinaka magandang investment na nasimulan ko, lalong-lalo na po sa ating pong kalusugan. And I'm so glad or I'm so happy dahil almost 3 years na tayong nag-iipon, no? Dito po sa ating pong Kaiser plan. And unting-unti na lang, matatapos na natin. And of course, lifetime na tayong merong sasalo sa mga medical expenses po natin. So, I'm so excited na malaman mo din to and sana maunawaan mo at maintindihan mo kung sino ba talaga si Kai. Okay? But before yon, ayan, so meron tayong tinatawag na solid financial foundation. Isa ito sa konsepto na dapat mong malaman, no? So para dito sa solid financial foundation, para ka lang nagbi-build ng bahay. Sabi nga dito, you need to build it from ground to up. So, dapat mula sa pinakailalim hanggang sa pataas. So, kung mapapansin mo, ang bottom line or ang pinaka nasa ilalim is yung tinatawag nating healthcare. So, bakit nga ba napaka-importante na meron tayong sariling healthcare? Kasi bakit? Alam naman natin ngayon kung gaano kamahal ang hospitalization. No? And another thing, paano kung bigla tayong nagkasakit? Paano or yung family member natin bigla pong nagkasakit? So kaya some of us, no, pahirapan makahanap ng pera pangpagamot kung saan-saan tayo pumupunta para lang makakuha tayo ng pera or makautang tayo ng pera para saan? Sa mga medical expenses po natin. No? Pero, ito yung good news. Kung na-build mo at nakapag-prepare ka para sa healthcare program mo, is just imagine, meron at meron na pong sasalo or may magko-covered na po ng sarili mong expenses sa ospital or even ang pamilya mo. Ganon ka-importante ang healthcare, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Alam naman natin kung gaano kamahal ang expenses sa ospital dito po sa Pilipinas. Okay? So, kailangan nating maging prepared, lalo na dapat meron tayong sariling healthcare program. And then, pangalawa is protection. So, paano naman kung bigla tayong kuhanin ni Lord? 'Di ba? So, wag naman po sana. Okay? Pero, hindi po natin masasabi kung kailan. Pero,
ito yung question ko. Ready po ba tayo? Or ready po ba yung pamilyang maiiwan po natin? Okay? O kaya naman, paano kung yung mga anak natin nag-aaral pa? Tama po ba? Paano kung yung mga anak natin maliliit pa? Sino na po ang mag-aalaga sa kanila? Sino na po ang magpapakain at magpapaaral sa kanila? Kung biglang may nangyari mismo sa atin. But dito po kay Kaiser, ang kagandahan, no, tinuturo din natin or binibigyan tayo ng solusyon doon sa problema natin. At which is, yan po yung tinatawag nating life insurance. Ito yung income replacement na matatanggap ng pamilya natin just in case na mawala po tayo. Okay? So naunawaan ba natin yung income replacement? Again, ito yung matatanggap or ito yung maipapamana mo just in case na mawala po tayo. Okay? And syempre, pangatlo, sabi daw po, kailangan mo din pong i-manage ang mga utang mo. Kasi mahihirapan kang mag-ipon kung hindi natin na ma-manage ng tama ang ating mga utang. Okay? And then pang-apat, yun yung tinatawag nating emergency fund. Okay? So dapat, ito po is 3 to 6 months of your salary. So pwede mo siyang ilagay sa savings mo or pwede mo siyang ilagay sa bangko, no, kung meron kang bank account o kaya naman mga ATM. Okay? So dapat nag-iipon din tayo para sa emergency. So ibig sabihin, alam pa naman natin ngayon na napakarami pong emergency. 'Di ba? Masira nga lang yung ilaw or mapundi yung ilaw o kaya naman masira yung bubong natin o kaya naman mga calamity emergency o kaya naman biglang may project yung anak natin. So napakaraming emergency na nangyayari po sa atin. So kaya again, yung pang-apat, kailangan din nating mag-build ng emergency fund po natin. Okay? And lastly, investment. Okay? So itong investment naman, kailangan natin to kung ikaw yung tao na gusto mong magkaroon ng retirement fund, college fund ng mga anak mo, or sabihin na natin business fund pagdating ng panahon or pagdating ng future. Okay? So, ito namang investment, pwede mo siyang ilagay sa stocks, sa mutual fund, real estate, and bonds. Okay? So, ganun kaganda once na na-build mo ng tama at sunod-sunod yung solid financial foundation mo. Okay? So, bakit ba dapat tama? Bakit ba dapat sunod-sunod? Kasi, baka mamaya, unahin mo, ay gusto ko munang mag-invest. No? Gusto kong mag-invest muna. Sabihin na natin sa stock market, gusto mo mag-invest sa mutual fund. So, yun yung inuna mo. Kahit ba sabihin nating meron kang 500,000 or 1,000,000 dyan sa investment mo, o kaya naman, minsan, di ba, ang tunuturing nating investment, bahay or lupa. Di ba? So, sige, sabihin na natin may bahay or lupa kayo, o kaya naman may 1,000,000 ka sa investment mo. What if, no, bigla tayong nagkasakit? Ito yung reason kung bakit dapat sunod-sunod. Kasi, pag nauna mong na-build yung investment, tapos wala kang healthcare, baka possible lahat ng mga ari-arian mo, lahat ng mga naipundar mo, or even yung investment mo, sinasabi, mapunta lahat sa pagkakasakit mo. Kasi walang sumasalo sa mga medical expenses mo. Sabi ko nga kanina, dito pa naman na napakalaki ng kailangan nating bayaran sa ospital pag nandito tayo sa Pilipinas. 'Di ba po? So, baka mamaya, yung investment mo na pinagkahirapan mong ipunin, pinagkahirapan mong ipundar, mawala lang ng saglitan at maubos na lang. So, wag naman po sana. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nating ma-build ng tama yung solid financial foundation natin. Okay?
At ang kagandahan, ito yung good news ko sa inyo. Kasi 'di ba ang topic natin ngayon is Kaiser na kung saan 3-in-1 na siya. 'Di ba? Sabi nga ni Daniel Padilla kanina na Kaiser, nasa iyo na ang lahat. 'Di ba? Kasi si Kaiser po, meron na siyang healthcare, meron na siyang protection, meron na siyang investment. Ang gagawin mo na lang, i-build mo na lang or i-manage mo na lang yung mga utang mo paunti-unti, bawasan mo at paunti-unti hanggang sa mawala. 'Di ba? And pang-apat, i-build mo na lang yung emergency fund mo. 'Di ba? Kahit papaano magtabi ka sa savings account mo. Kasi pag may Kaiser ka, may investment ka na, may protection ka na, may healthcare ka na. Tatlo na agad ang sinolusyonan ni Kaiser dun sa solid financial foundation mo. Ganun kaganda once na meron kang sarili mong Kaiser Solution Program. Just imagine, di ba? So, napakaganda po. Now, sino nga ba talaga si Kaiser? Okay? Alam nyo po ba, si Kaiser po is duly accredited with the Department of Health. Okay? So, accredited po tayo ng Department of Health or DOH po natin. And of course, ito pa po ang napakaganda kasi SEC-registered din po tayo or yung tinatawag nating Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. 'Di ba? So the company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission noong June 8, 2024 pa po. So napakatagal na po ni Kaiser. So hindi po yan tatagal ng ganyan kung yan po is maliit na company lang or hindi siya malaki. O kaya naman, kung hindi yan tatagal ng ganyan kung ito po is scam. 'Di ba? Or i-scamin lang tayo ni Kaiser. 'Di ba? So, hindi po yan ganyan. 20 years na po, no? Si Kaiser dito sa Pilipinas. So, as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Imagine, alam nyo po ba na before ka makapagsimula ng sarili mong company or sarili mong healthcare company o kaya naman insurance company, kailangan mo muna ng 100 million na stocks or shares para makapagsimula ka. Pero just imagine, si Kaiser po is 160,000 ang stocks niya po. So, ganun kalaki si Kaiser. At ganun kaligal si Kaiser. Diba? At eto pa po, hindi pa po tayo tapos kasi meron din tayong insurance commission. It is also registered with the Insurance Commission with the license number HMO 2017-04-R. Pwede nyo po yan tingnan sa Google, i-search nyo po kung naandun si Kaiser. Okay? Diba? So just imagine, no? Ganan po kaganda, ganyan kalaki, kaligal si Kaiser po. And eto pa po, ang medical director lang naman po natin is si Doktora Lea Uyolo, who is an active officer of PAMOK or Philippine Associate of Health Maintenance Organization Company. Alam nyo po ba na si Doktora Lea Uyolo ay isang vice president ng lahat po ng HMO company. Pero this time, si Doktora Lea Uyolo po is medical director po ng ating pong Kaiser. 'Di ba? Just imagine kung gaano kaganda at gaano kalaki si Kaiser. Okay? And now, hindi lang po 'yan. Kasi si Kaiser lang po ang healthcare company na merong mga medical center or clinic kung tawagin po natin. Di ba? So yan o, ito po yung mga branches niya. But bukod pa po yung mga accredited hospitals natin. Baka akalain nyo, ito lang po yung mga branches natin.
Hindi po. Marami pa po kasi may mga accredited hospitals din po tayo all over the Philippines. Okay? 'Di ba? So, don't worry. So, i-share din namin sa inyo, no, yung mga accredited hospitals na malalapit sa lugar. Okay? Ayan. So, ayan po yung medical center natin. Kasi ang iba pong HMO, wala po silang mga medical center, no? Pero tayo, since sobrang laki nga po ni Kaiser, tayo lang po ang merong mga medical center dito po sa Pilipinas. Okay? Ayan. So, speaking, so ayan po yun. Ito po is dito sa Santa Rosa kasi malapit po kami sa SM Santa Rosa. So, makikita po natin yan sa mga SM, no? So, ayan yung Kaiser Medical Center po natin dito sa Santa Rosa. Okay? So, again, hindi lang po medical center, no? Meron din po tayong mga accredited hospital, no? Dito po kay Kaiser. Okay? And ayan, ito po. Kasi ito po ang mga client mismo ni Kaiser. Okay? Or yung tinatawag nating corporate accounts. Ibig sabihin, ito yung ginagamit nilang HMO. Imagine, Senate. Okay? So alam naman natin, di ba, sa Senate, mismong buong Senate. Tapos Supreme Court, Court of Appeals, PISA, Philippines Coast Guard. Di ba? So sometimes, no, nakakapag-share na din po tayo sa mga, lalong-lalo na po sa mga kapulisan, 'di ba? Sa mga army at of course sa mga Philippines Coast Guard po natin. So pero again, client po natin 'yan, no? Ito po yung ginagamit nilang accounts or mga healthcare nila. And now, ayan, so si Kaiser po is a total solution. Bakit? Kasi sinasalo niya na po lahat ng mga pangangailangan natin when it comes to finances. Kasi unang-una, ito lang naman po yung dalawa na pwedeng mangyari sa atin. Una, mawala tayo ng maaga. And pangalawa, humaba ang ating pong buhay or yung tinatawag nating what if I live too long. 'Di ba? Pero, question, nasagot na ba natin yon? No, sa sarili mo, nasagot mo na ba 'yon? Paano kung bigla kang nawala ng maaga? Paano yung pamilya mo? Sino mag-aalaga sa kanila? 'Di ba? Paano naman kung tumanda ka? Ito naman yung question. Sino ang mag-aalaga sa iyo? At sino ang sasalo sa mga expenses mo? Lalong-lalo na sa hospital. 'Di ba? Alam naman natin pagtanda natin, diyan naglalabasan ng mga sakit natin. Tama po ba? 'Di ba? So now, si Kaiser po, sabi ko nga sa inyo, is total solution. Kasi, pinoprovide niya na yung tatlo. Meron kang healthcare, pagtanda mo, or even ngayon, just in case nagkasakit ka, may sasalo na sa mga expenses mo. 'Di ba? So, ibig sabihin, both short-term and long-term ang sinasalo ni Kaiser. And pangalawa, may life insurance ka na din na pag nawala tayo ng maaga, may sasalo din. Di ba? Again, both short term and long term na naman po. And same thing din, no, sa investment. Pag tumanda tayo, sinong mag-aalaga? And of course, sinong bibili ng mga pangangailangan natin? Since may investment na din si Kaiser, ang kagandahan dito, possible, ito pa yung maging retirement plan mo. 'Di ba? Na kung saan may madudukot ka, kumbaga parang pension ba. So, sino po ang may gusto nun? Of course, lahat tayo is gusto na magkaroon ng magandang future. At ang kagandahan, lahat po yan isinusolusyonan ni Kaiser. And now, eto po, paano po ba nag-work? Okay, so sa technicalities naman po tayo, no? So, paano ba nag-work si Kaiser? Okay? Si Kaiser po is merong 7 plus 13 na program. Okay? So, ano po ba yun? Paano po ba yung 7 plus 13? Sa una, on the first 7th year, ito yung tinatawag nating saving period. At ang kagandahan nito, once na nakahulog ka or nakapag-save ka
sa Kaiser plan mo ng kahit taon, isang taon pa lang covered ka na ng mga benefit mo. May annual physical examination benefit ka, may dental benefit, may waiver of installment due to death, waiver of installment due to disability. Pagka ikaw ay biglang nawala, pagka ikaw ay biglang na-disable or na-aksidente, example, kagandahan nito, maipapasa siya sa primary beneficiary mo. Later on, i-discuss din natin yan. And meron siyang inpatient benefit, member's choice of room, annual benefit limit, and of course, may term life insurance ka, accidental death, and meron ka na ding lifetime network access sa all over 500 hospitals and 1,000 doctors as long as meron kang funds. Okay? So again, on the first year, 'di ba? First year ka pa lang nakapagbayad pero meron ka ng gantong mga benefit na matatanggap. Covered ka na agad. Hindi mo na kailangan tapusin yung 7 years para lang ma-covered ka. Basta maka 1 year ka lang, covered ka na netong mga benefit na ito. Okay? So, yun yung sa loob ng 7 years saving period. Imagine 7 years ka lang magsisave. Diba? Sa iba nga pong HMO, lifetime mo siyang binabayaran hanggang mag-60 ka. Pero dito, long term na siya, 7 years mo lang siyang babayaran. Diba? So, ganun po kaganda si Kaiser. And, meron din tayo tinatawag na extended period na kung saan dito, wala ka nang babayaran. Okay? Kasi nakapag-save ka na for the first 7th year, yung 8 to 20th year mo, ang kagandahan dito na lalaki or mag-grow lahat ng inipon mo dun sa 7 years. Diba? So, ito yung sinasabi ko sa iyo na meron na din si Kaiser na investment program. Kasi, palaki ng palaki yung hinuhulog mo hanggang sa ma-reach mo yung maturity value. Diba? At yun po is claimable amount mo din po. Okay? Diba? Bagay na bagay siya for your retirement plan or kung gusto mo pagdating ng panahon, magkaroon ka ng sarili mong business, no? So, bagay na bagay siya para sa mga long-term goals mo din. 'Di ba? So, tapos madadagdagan din yung benefit mo once natapos mo na yung 7th year. So, kasi meron ka na din na inpatient benefit or hospitalization, outpatient benefit or consultation and check-up, no? So, kung kanina mapapansin nyo, wala pa tayong outpatient benefit pero this time meron na tayong outpatient benefit or pwede ka nang magpa-check up, magpa-consultation, no? So, yun yung kagandahan at unlimited na din po yan, no? For the whole na nandito ka kay Kaiser. Okay? As long as meron kang funds. Imagine, di ba? So, unlimited check-up ka na. So, kahit tumanda ka man, kahit 100 years old ka man, abutin ka man ng 100 years old, unlimited check-up ka pa din po sa Kaiser Medical Center po natin. And of course, sa mga accredited hospitals din po natin. Okay? So, covered na din yung maternity, pre-existing illness and dreaded disease, no? So, nandiyan na, pag nagbuntis, no, kasama na din dyan. And of course, meron ka ding, ito yung sinasabi ko sa inyo, na mag-grow na yung investment mo, 10% yearly compounding interest. Ibig sabihin, 10% palaki ng palaki yung perang hinulog mo. Yun yung kagandahan dito. Kaya din siya tinawag na ipon na walang tapon. Kasi, hindi lang nag-i-stay, hindi lang natutulog yung pera mo sa Kaiser plan mo. Lumalaki din siya, lumalago din siya. Imagine, di ba? And then, ayan nga, sabi ko nga kanina, may member's choice of room ka na, waiver of installment. So, may accredited ka pa din no, sa 500 hospitals and 1,000 doctors natin as long as meron tayong funds. So, tuloy-tuloy yun. No? So, ganun po siya, kaganda at napakaganda din ng mga benefit natin. Okay? So, ayan. So, ito yung example natin, no? So, this time naman, paano ba yung computation? Paano ba nakuha yung maturity value? So, ito explain ko sa inyo.
Ang kagandahan dito, dun sa extended period natin, ito yung mga benefit at ito yung mga bonuses na makukuha mo once na nandun na siya sa 8 to 20th year. Kasi ang kagandahan dito, 10%, sabi nga sa inyo kanina, 10% palaki ng palaki yung investment mo or yung hinulog mo kay Kaiser Plan. So kaya meron kang 10,000, 10,000, 10,000 every year. 10% yearly health benefit ka dyan. Tapos, ang kagandahan dito, nag-go-accumulate din yan. Accumulated health benefit. So, kung sa first year, meron kang 10,000, palaki ng palaki, 21,000, 30, 33,000. So, palaki siya ng palaki. No? So, ngayon, kung ito-total natin yan, imaginein mo, aabot siya ng 269,000. No? So, meron ka din ito kung hindi mo nagamit, kunwari example, 1 to 7th year, no? Hindi mo siya nagamit, healthy ka, malusog ka, no? Meron ka ding bonus. Okay? So, saan ka makita? Healthy ka na nga, may bonus ka pa, 'di ba? So, meron kang 32,000 na bonus. Okay? Yearly yan palaki siya ng palaki. Okay? So kasi mag-accumulate yan, i-add yan dito, add na ulit yan. So ang total is 446,000 po. Okay? So yun po yung kagandahan. No? And then, meron ka ding long-term care benefit na 100,000 and long-term care bonus na 350,000. Kasi ito yung kagandahan sa Kaiser natin. Kasi kung hindi mo man siya magamit, palaki siya ng palaki. Pag-grow siya ng pag-grow. 'Di ba? Unlike po sa iba na pag ikaw po hindi mo nagamit, thank you na lang, 'di ba? So wala na po 'yon kasi hindi mo na nagamit 'di ba? Pero dito, this time, ang kagandahan, yung hindi mo nagamit, hindi po mawawala 'yon. Tuloy-tuloy siya, palaki siya ng palaki. Kaya kung ito-total mo siya, ang maturity value kung ang plan mo is K100, meron kang 1.1 million. 'Di ba? So ganun kaganda at ganun kataas yung mga benefit na pinoprovide sa atin ni Kaiser. Okay? Now, sir, ano naman yung pwede kong gawin dun sa 1.1 million ko? 'Di ba? So sabi ko nga kanina, ang total niya is 1.1 million, yung maturity value mo, meron kang tatlong option. Una, withdraw the entire maturity value. Okay? So pwede mong i-withdraw yung 1.1 million mo, lahatan. Yun nga lang, magko-close na po yung account mo kay Kaiser. Okay? So, yun yung option 1. Pero meron kang pangalawang option, withdraw only a portion of maturity value. Okay naman, example, pwede kang kumurot lang, sabihin na natin 100,000, no? Yung kukuhanin mo pang start ng business, o kaya naman, magta-travel kayo. So, yun yung kagandahan, pwede kang kumurot lang kahit kokonti. So, yung the rest na matitira, yung 1 million, tuloy-tuloy pa din yan. Palaki pa din ng palaki yan, pag-grow pa din ng pag-grow yan. Okay? So, number 3, pwede mong i-retain lang yung 1.1 million mo kung sakali man na wala ka pa namang pagkakagastusan, no? So, ang kagandahan, yung 1.1 million mo, continuously din, pag-grow din siya ng pag-grow, 10% yearly. Okay? So, nagets po ba natin? And now, ito po yan. Pag in-stay mo yung 1.1 million mo, sabihin na natin, pinalago mo pa siya. Alam mo ba na pwede siyang lumago up to, ayan po, 6.4 million because of the 10% interest rate na palaki ng palaki. Tapos, ito pa kagandahan dyan. Yung yearly lifetime healthcare mo is 648,000. Imagine, kaya kung ikaw po gumastos ka sa ospital ng kalahating milyon, sisiw na sisiw sa'yo. Meron ka pang sukli. 'Di ba? Kasi meron kang 648,000 na pwedeng consumable sa ospital. Okay? So, hindi tayo matatakot na tayo po is magkasakit. Pero again, wag naman sana tayo magkasakit. Kasi mahirap pa din ang magkasakit. 'Di ba? So, pero again, ready ka, handa ka, prepared ka.
'Di ba? So, ano yung mas gusto mo? Yung hindi ka prepared o yung prepared ka? 'Di ba? So, syempre, of course, mas better na meron kang napagandaan para meron kang madudukot. 'Di ba? And imaginein mo, at the age of 60, ito na yung pera mo, pero gusto mo pang patagalin. No? Nag-65 ka, okay? Alam mo ba magkano na pera mo? 10.4 million na po. Tapos, meron kang health care benefit na 1 million. Imagine. So, ito, mas maganda na to kasi kung gumastos ka man sa ospital ng 900,000 or 1 milyon, kayang-kaya mo. Again, may sukli ka pa din. 'Di ba? So, ganun kaganda at ganun kaimportante na maunawaan natin si Kaiser kasi napakaganda niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, even ako po, isa ito sa pinakamagandang investment na naiprovide ko para sa sarili ko. Kasi just imagine kung ganito yung magiging maturity value mo, di ba? So, pagdating ng panahon, pwede ka makapag-create ng sarili mong business, retirement fund mo, di ba? Travel fund, di ba? So, hayahay ka. Okay? So, ganun ka-importante na meron tayong sariling Kaiser plan. Okay? And now, pag-usapan naman natin ano yung mga benefit na matatanggap natin pag meron tayong long-term healthcare na si Kaiser. Okay, number one, meron kang annual physical examination benefit. Okay, ibig sabihin ng annual, once na natapos mo yung isang buong taon, covered ka na, meron kang x-ray, ECGs, laboratory, urinalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear, at sabi ko nga kanina, after 1 year full of payment o full of payment of premium. Okay, may x-ray ka na, ECGs, laboratories, and so on and so forth. Okay, so yun yung number one. Pangalawa, ito yung kagandahan, may dental benefit ka na din. Imaginein mo, may unlimited dental check-up ka, unlimited simple tooth extraction, annual dental prophylaxis or cleaning. Pag natapos mo yung 1 year payment mo kay Kaiser. Diba? Imagine 1 year lang tapos covered ka na ng unlimited check-up tapos unlimited simple tooth extraction na din siya. Diba? And pangatlo, yan, meron ka ding free eye examination. Okay? So, provided po ito ng vision care din. So, comes with a free multicolor lens with maximum of 2 pairs of eyeglasses every year by vision care. Diba? So, pag may healthcare ka, may Kaiser ka, okay, meron kang free eye examination, tapos, meron ka na ding yung free frame sa sa salamin. Free na din yun. 2 pairs every year. Imagine di ba? And pang-apat, eto kagandahan. Kung wala kang Kaiser, wala kang healthcare, magtitiis tayo malamang sa room na ibibigay sa atin. Kung sa public hospital ka, malamang yung room nyo dikit-dikit. Hindi mo alam kung gagaling ka ba or hindi. Kasi it is possible na mahawa ka. Kasi dikit-dikit kayo eh. Hindi mo alam yung katabi mo, mas malala pala yung sakit niya. Diba? Pero, if you have an healthcare, if meron kang sarili mong Kaiser plan, any type of room that goes with your Kaiser plan, executive man yan, private man yan, semi-private rooms man yan, yun yung ipoprovide sa'yo. Grabe yung mga benefit na pinoprovide po sa atin. Okay? And now, ito po yung panglima, medical assistance benefit. The amount of medical assistance limit goes with your plan. So, kung K45 to K60 ka, meron kang 50,000 annual limit consumable. So, again, after ng 7 years, tumataas pa yan, lumalaki pa yan, palaki siya ng palaki. Diba? Kasi nag-grow siya. Okay? And then, kung K75 to K100 ka naman, meron kang 60,000 annual limit. Ganun din, palaki din siya ng palaki.
So ito po is consumable after 1 year full of payment. So pag naka 1 year tayo, so just in case ma-hospital tayo, so meron nang sasalo sa mga medical expenses natin. And number 6 is life insurance coverage. Okay, kung K100 ang plan mo, so pag natural death or nawala ng yung totally dahil sa sakit, natural death yan. So 450,000. Pero kung aksidente, madodoble yon. 900,000 naman po ang makukuha ng pamilya natin once na nawala dahil sa sakit or kahit anong sakit man yan. And kung na-aksidente, mas doble siya. Yun yung makukuha or maipapasa natin, maipapamana natin. Sabi ko nga sa inyo, kaya napaka-importante ng life insurance. Kasi ito yung maiiwan mo sa pamilya mo. Hindi mo sila maiiwan nang walang-wala. Kaya sobrang ganda ng Kaiser kasi may healthcare ka na, may life insurance ka na, may investment ka pa. Diba? If a Kaiser member dies, his beneficiary is entitled to claim the total amount of coverage and wait for the maturity period to get the total investment. Tax-free pa yan. Diba? So bukod dito, sa makukuha niya ng life insurance, may makukuha pa siya dun sa investment. Kasi meron kang investment dito kay Kaiser eh. No? So ngayon, lahat ng inulog mo, 'di ba sabi ko kanina, nag-grow siya. So yun, bukod doon, meron pa neto na makukuha na 450 to 900,000 pesos. Okay? Tapos yung investment pa na mag-grow over the years na pwede ding maklaim nung beneficiary mo. Gaano ka-secure ang pamilya mo at gaano ka-secure, imaginein mo, kapag meron kang Kaiser plan. Okay? And number 7, waiver of installment due to death. Ito yung sinasabi ko, if a member Kaiser dies during the 7-year saving period, the primary beneficiary could get the benefit and the Kaiser account of member will be automatically fully paid, waiting for the maturity value. So, ibig sabihin, no, kung sakali man, nasa loob ka ng saving period, 1 to 7th year, or naman 1 year ka pa lang, 2 years ka pa lang nakakahulog, suddenly may nangyari, no? So, automatically, imagine nyo po, automatically fully paid na po yung 7 years. At hindi na po yun babayaran ng primary beneficiary mo. At ang kagandahan neto, no, sabi ko nga kanina, makiklaim niya na yung insurance, tapos pwede niya pang makuha yung maturity value. Lahat din ng mga benefit, yung mga healthcare, yung mga ano, maipapasa na din sa kanya. Yun yung sinasabi ko na maipapamana mo na. Yun yung kagandahan. Kasi may waiver of installment due to death ka. Kaya sabi ko sa inyo kanina, si Kaiser po is ipon na walang tapon. Kasi lahat talaga nasa kanya na, tapos lahat ng iniipon mo hindi po masasayang. Kasi meron at merong makikinabang. Kung hindi man tayo yung primary beneficiary natin or yung mga taong maiiwan natin. Imagine niyo po, 'di ba? So ilang 5,000, ilang 10,000 pesos na yung sinayang natin. Ilang 10,000, 5,000 pesos na yung winaldas natin. 'Di ba? Pero may ipon na po ba tayo ngayon? No? Isipin po natin kung gaano ka-importante na meron tayong na prepare or naiipon. Number 8, financial assistance service. Ito isa to sa pinakamaganda. The use of Kaiser card to the immediate family after at least 1 year contestability period or payment of Kaiser plan. Amount of assistance depends on the Kaiser plan of the plan holder and should be settled prior to the discharge of the patient. Now, ito naman po. So, pwede natin siyang ipagamit sa pamilya natin. Okay? Pero make sure na at least naka 1 year na po tayo. Ayan, no? Meron tayong 1 year contestability, 1 to 2 years po ito. Ha?
na contestability. And then, ang kagandahan po dito, sabi ko nga kanina, pwede mo siyang ipagamit, pero again, before lumabas ng ospital, kailangan maibalik, maipayment na po yung hospitalization or yung nagastos dun sa pasyente. Okay? Or dun sa mismong gumamit. Okay? So, kumbaga, ito po is para lang ma-admit siya agad kasi, let's say for example, emergency, kailangan ng perang pang-down, no? So, pwede mong pagamit yung Kaiser card mo. Okay? So, ganun po siya. Kesa naman, hindi tayo tanggapin sa ospital kasi wala tayong pang-down, walang pera na ibibigay doon sa mismong ospital. So, ito, pwede po siyang ipagamit. Okay? And now, review lang po tayo. Okay? So, number 1, sabi ko nga kanina, ang Kaiser po natin, 7 years mo lang pong babayaran. After nun, wala ka na pong babayaran, hayahay ka na kasi may healthcare ka na, may insurance ka na, may savings or investment ka pa. Tapos, ang mode of payment po natin dito is monthly, quarterly, semi-annual, or annual. So, ibig sabihin po ng quarterly, every 3 months ka pong magbabayad. Kung semi-annual, every 6 months. Kung annual, once a year naman po ito. Kaya nga po siya annual. Tapos, ayan. So, meron tayong 13 years to wait for maturity value. Okay? And tax-free na din po to pag magki-claim ka ng investment mo or gusto mong bumawas sa investment mo, tax-free na po yan. Wala kang babayaran or any charges. Okay? And meron tayong 2 months grace period. 2 months up to 2 years. Okay? Ito yung kagandahan. Sir, paano naman po kung hindi ako makabayad ng 2 months, 3 months, 5 months? Guys, wag po tayong mag-alala kasi hindi po agad-agad mawawala ang Kaiser plan natin. Okay? Kasi may palugit po si Kaiser na hanggang 2 years. Okay? So, kung hindi natin mabayaran 3 months, 5 months, 7 months, pwede ka ulit maghulog kahit 1 month lang ulit. Tapos, yung mga dati mong binayaran, okay, nakastay lang yun doon. Hindi po din siya mawawala. Okay? So, ganun po siya. Meron kang dalawang option. Update at saka redate. Ang update, kunyari, 5 months kang hindi nakabayad, pwede mong bayaran yung 5 buwan na hindi mo nabayaran. Update ang tawag doon. Redate, ibig sabihin, kung 5 buwan kang hindi nakahulog, okay, pwede kang maghulog kahit 1 month lang ulit. Tapos yung 4 na hindi mo nahulugan, malalagay lang yun sa dulo. Kunyari, 7 years mo siyang babayaran. So, magiging 7 years and 4 months. Kasi hindi mo naman nahulugan yon. Pero, pwede kang 1 buwan lang ulit maghulog. Okay? Again, yung mga binayaran mo na dati, hindi yun mawawala. Nakastay lang yun doon. Tapos, yung isang binayaran mo, madadagdag yun doon. Okay? So, clear po ba? So, hopefully clear sa atin yun. And of course, it is very transferable. No? So, just in case, di ba sabi ko kanina, pag may nangyari sa atin, pwede mo siyang i-transfer or maipapamana mo siya. Okay? And sabi ko nga kanina, meron din tayong PhilHealth regulated. Kung PhilHealth member ka, much better. No? Pwede din natin ilagay dito para mas malaki yung ma-consume mo, di ba? Pag sa hospital ka. So, pwede siya. Pwede mo siyang isama. Kasi PhilHealth regulated tayo and IC regulated po tayo. Okay? So, hopefully clear po yun sa atin. Now, ayan. So, some of us po kasi, no, ito po yung nangyayari. Kunwari, ikaw, employee ka. 'Di ba? So, some of us, meron tayong tinatawag na short-term healthcare. Pero, yung short-term healthcare kasi, yan po is makukuha mo lang pag nasa company ka. Paano kung wala ka sa company? O kaya naman, ito po, bigla kang tinanggal sa company. O kaya naman, nag-resign ka sa company. O kaya naman, retired ka na or wala ka na dun sa company.
So, paano yung hospitalization mo? Just in case magkasakit ka. Tapos ito pinakamasaklap niyan. Ang short-term HMO kasi hanggang age 60 lang yan. Pag nag-61 ka, yun yung sinasabi ko sa'yo, pag retirement years mo, wala ka ng HMO. Saan ka ngayon kukuha? No? Saan po tayo ngayon kukuha? Aasa tayo sa mga anak natin. Aasa tayo sa mga hospitalization sa government. 'Di ba? Pipila tayo ng kay haba-haba. O kaya naman, doon na lang tayo pupunta saan? Public hospital. No? So, sabi ko nga kanina, hindi mo alam kung gagaling ka ba or hindi. So, ngayon, kaya nga po tayo meron tinatawag na long-term healthcare or sino yung magiging in charge pagdating ng panahon. O kaya naman kung wala kang healthcare, sino yung magiging in charge? Of course, si Kaiser. Okay? Kasi pinoprovide niya na po yung long-term healthcare program. Sabi ko nga kanina, imagine niyo po, 7 years mo lang siyang babayaran. Then covered ka na for the rest of your life. Imagine, no? So aksidente, yung confinement, yung medical check-up, medical analysis, or more sickness na mangyari sa inyo, sa'yo, covered ka po. Ganun siya kaganda. Kaya, kung ikaw, kahit may short-term HMO ka ngayon sa company, dito ka pa rin babagsak. Kasi, pag wala ka na sa company, wala ka ng HMO. So, kaya ngayon pa lang, I suggest, kung meron kang short-term HMO, ngayon pa lang kumuha ka na habang nasa company ka na. Habang nasa company ka pa. Para, pagdating ng panahon, 7 years lang, natapos mo na siya agad. And then, pagtanda mo, okay ka na. 'Di ba? Kesa naman, aantayin mo pang mag-retire ka, saka ka palang kukuha. Baka ikaw po ang tanggihan na ng Kaiser. Kasi, hindi na po tayo pwedeng kumuha ng mga healthcare once nasa 61 na tayo. Kaya ngayon pa lang, habang bata ka pa, habang kaya mo pa, magkaroon na po tayo. Okay? O kaya naman pa kahit nasa 50, kasi once na nag-60 na tayo or 61 na tayo, hindi na tayo tatanggapin. Kaya ngayon pa lang, at least makapag-provide na tayo para sa sarili natin. Para at least pagdating na ng panahon, merong sasalo sa lahat ng mga medical expenses mo. Si Kaiser na ang magiging in charge. Okay? Hanggang 100 years old, hanggang 150 years old ka man po. Okay? Ayan. So, ito po yung magiging policy natin. No? Magkakaroon po tayo ng sarili nating OPMS o yung tinatawag din nating portal or dashboard. Once po na tayo po is naging Kaiser plan holder. Okay? So, ito po yung sa akin, no? So, ako po is naka-annual payment din po ako. Ayan, so ibig sabihin isang buong taon po yung binabayaran ko. No? Kasi mas makakatipid po tayo pagka po tayo po is annual payment. Ibig sabihin, mas tipid ka ng 2 months kasi discounted ka po ng 2 months pag annual payment po tayo. So, kaya ako personally, yan po, no, annual payment po siya. So, yan yung binabayaran ko every year, no? So, kasi discounted na po siya ng 2 months. Okay? So, nandito din yung application number mo, policy number, tapos pangalan mo. So, lahat po dyan. Tapos, kung magbabayad ka, ito lang, pay bills now lang. Okay? So, kahit saang bangko, pwede po kayong magbayad. Okay? Tapos, kung para makita mo yung pinayment mo or hinulog mo, so dito lang, sa view my payment history. So, dyan mo makikita lahat ng mga hinuhulog mo or sinesave mo kay Kaiser. Okay? So, ganun po siya. Yun yung tinatawag nating Online Policy Management System or OPMS. Ayan. So now, this time, ito naman yung tinatawag natin na payment method. Okay? So, nasa sa inyo kung ano yung plan na kukuhanin nyo. So, meron tayo tinatawag na K45, K50, K60, K75. Yun yung plan name. So, depende po yan sa age po natin.
Okay, kunwari kung 10 to 40 years old ka, pinakamababa K45. So ang monthly mo 2647. Okay, kung ikaw naman po is nasa 41 to 50 years old, so ito po ang pinakamababang plan na pwede mong kuhanin. Bawal ka nang pumunta dito sa K50 o kaya namang K75. Okay? So ang magiging monthly mo naman dito is 3529. So, kung ikaw naman is 51 to 60 years old, so, dito ka naman sa K75. So, ang monthly mo naman is 4,412. Okay po? So, ito naman yung pinaka-recommended po namin, yung K100 na plan. Kasi bakit po? No? Kung mapapansin nyo po kasi, dito po, ang monthly niya po is 5,882. Ang maturity value dito is 1.1 million. Ito po yung in-explain ko kanina, in-example ko po kanina. Kasi this is the best plan para sa atin. Lalo na kung may trabaho ka na, lalo na kung naghahabol ka ng savings mo, 'di ba? Gusto mo na magkaroon ka ng mas magandang retirement plan. So, much better dito po tayo sa K100 plan kung kaya natin, no? So, ito yung sabi ko kanina, ito yung pinaka-recommended kasi namin. Okay? So, imaginein mo may 1.1 million ka, 'di ba? So, yun yung pinaka-retirement plan mo na para sa sarili mo, 'di ba? So para pagdating ng panahon, may inaasahan ka. Hindi yung ilang taon ka nang nagtatrabaho, sasabihin mo sa sarili mo, wala ka pang naiipon, wala ka pang nai-invest, wala ka pang nasisimulan, 'di ba? So, but now, hopefully this time, no, regaluhan mo naman yung sarili mo, no, para pagdating ng panahon, meron ka kahit papaano, 'di ba? And again, ito po, kung quarterly naman, 17,000, no? Kung semi-annual, ito yung sinasabi ko kanina na every 6 months, yung quarterly every 3 months, yung annual naman is 58,000. So, ito naman po yung tinatawag natin na isang taon mo babayaran. Tapos meron din tayo tinatawag na spot cash. Kung ayaw mo na nang po problemahin, no? So, pwede kang mag-spot cash. So, 7 years na to. So, ibig sabihin, isang buong na yung babayaran mo. Buong 7 years na yung babayaran. Okay? So, ayan yung mga kaakibat niya. So, kung K75, ito po. Kung K60, ito naman siya. So, tapatan lang po siya, no? Okay? So, kung ano naman, pwede ka mag-stick dun sa age bracket mo or pwede din ikaw tumaas kung gusto mo, no? Or tingnan mo yung budget mo. Okay? So, pero ako suggest, no? Pinaka the best, kung kayang-kaya naman natin, K100 plan na tayo. Okay? Kasi, mas the best po siya para sa retirement plan natin. Okay? So, again, kung mag-annual ka, meron kang discount na 2 months. So, ibig sabihin, 10 months ng 10 months na lang yung babayaran mo sa loob ng isang buong taon. Discounted na po yan ng 2 months. Tapos, kung semi-annual naman po, discounted ka ng 1 month. Almost nasa 5,000 din ata yung madi-discount mo dito. So, sa annual, madi-discount mo almost 11,000. Tapos sa quarterly, ang madi-discount mo naman is almost 3,000. Okay? So, syempre sa monthly, so wala kang madi-discount. No? So, ito na po yan. Computed na po yan na may discount na po yan. So, ito na mismo talaga yung babayaran natin. Kasi kung tutuusin mo yung monthly neto, 5,882 times mo sa 12, nasa almost 70,000 kasi siya. Okay? 'Di ba? Pero kung mag-annual ka, 58,000 na lang siya. Discounted ka ng almost 11,000. Okay? Pero, eto no, para makapagsimula ka na. Kasi baka mamaya gusto mong i-annual pero wala ka pang pera. So, pwede naman na gawin mo, mag-start ka muna monthly. Okay? Para at least nagsisimula na yung ipon mo. No? Nakakapag-ipon-ipon ka na. Simula ka muna monthly, tapos pagka dumating yung time na biglaang meron kang malaking pera, so pwede natin siyang i-upgrade into annual. Discounted ka pa rin po ng 2 months. At yung mga hinulog mo before,
Yung mga previous na hinulog mo na, kunyari naka 3 months ka na or 4 months ka na, i-less na din po nila or ima-minus na po nila yon dito sa 58,000. Okay? So, discounted ka pa din ng 2 months. Tapos, niless na nila yung mga nahulog mo na dun sa previous na hinulugan mo. Okay? So, para makapagsimula ka na. Diba? Kasi naman naantay mo pa, Sir, mag-a-annual ako, pero wala pa akong pera. Diba? So, kasi naman antay mo, maghulog ka na, mag-monthly ka na, para nakakapag-ipon ka na. Tapos, pag biglang may dala kang pera or may biglang pera ka, so saka mo na siya simulan. Diba? So, saka mo na lang siya i-upgrade into annual. Okay? So, clear po ba doon? Ayan. So, next natin, ayan. So, ito po yung ayaw naming mangyari. Kaya po namin dinidiscuss ang sarili nating Kaiser Plan or kaya po namin gusto kayong magkaroon ng sarili nyong Kaiser Plan kasi po, some of us kasi nandito sa weak foundation. Ibig sabihin, yung healthcare natin, pang short term lang, yung nakukuha lang natin sa company, doon na lang tayo nag-i-stay. 'Di ba? O kaya naman kung wala kang HMO, mas kawawa po tayo. 'Di ba? Mas maliit, no? Hindi po solid yung foundation natin. Tapos yung wala din tayong life insurance. Pero ito po ang masaklap. Napakalaki naman ng utang natin. 'Di ba? So, ibig sabihin, mas na-enhance natin yung utang kaysa dun sa mga bagay na dapat pala nating pagandaan. Ultimo yung emergency fund natin. 'Di ba? Tapos, ito pa po, no? Nauuna din natin yung investment. Bahay, lupa, mga ari-arian, no? So, yun yung nauuna natin. Laki na nga ng utang, tapos yung investment, yun pa inuuna, kotse, bahay, lupa. So, kaya sabi ko nga kanina, nung nagkasakit, lubog sa utang, tapos lahat ng mga investment, ubos. Walang natira. Kasi, wala po tayong healthcare. Pag pag may nawala, ganun din. Ubos din ng investment na ibenta sa murang halaga. Pero kung nandito ka sa solid financial foundation, maganda po. Kasi kung magkasakit ka, may sasalo. 'Di ba? Kung may mangyari, may maiiwan ka sa pamilya mo. 'Di ba? Tapos, namamanage mo paunti-unti yung mga utang mo. Babawasan natin. 'Di ba? Tapos may emergency fund ka pa. May nakahalili pa, just in case. Tapos, may investment ka pa. 'Di ba? So hindi mo mauubos yung investment mo, yung mga ari-arian mo, hindi po. Kasi may healthcare ka, may sumasalo. Just in case na may mangyari sa atin. Okay? So again, I'm Russell Bernardo, one of the Executive Marketing Director, and hopefully na marami kang natutunan at marami akong na-impart na knowledge sa inyo. Okay? And sana i-take natin ng action kung ano man yung natutunan natin. And of course, napaka-importante na i-share din natin to sa iba. No? Kasi sila din is makikinabang. Sila din is magbe-benefit pati ang pamilya nila. Okay? So maraming maraming salamat sa iyo and hopefully na matuto ka pa. And of course, lahat ng mga natutunan mo is i-take po natin ng action. Kasi sayang naman yung natutunan natin kung hindi natin iti-take ng action. So kung meron ka pang mga questions, clarification, or yung mga tanong na hindi nasagot dun sa presentation, i-update mo lang ako, tutulungan kita, i-guide kita. Yun lang, maraming maraming salamat. God bless you and ingat ka po palagi.